Sa nakaraang video tutorials po na aking ginawa, ipinakita at ipinaliwanag ko po sa video na yon kung ano ang mga posibleng dahilan kung bakit hindi gumagana ang electric fan at naugong lang. I-search nyo lang po yun doon sa aking YouTube channel at para mapanood nyo. Dahil ngayon ang ipapakita ko at ipapaliwanag naman sa inyo ay tungkol sa electric fan na ayaw gumana at wala ding ugong. Kung mangyari po ito sa electric fan nyo na kapag sinaksak ninyo sa outlet at switch on ninyo ay hindi gumagana, kahit ugong ay wala, ano kaya ang posibleng dahilan? So sa video pong ito, ipapaliwanag at bibigyan ko po kayo ng idea sa kung ano ang posibleng dahilan bakit ang electric fan ay hindi gumagana kahit ugong ay wala. Madalas sabihin ng iba ay walang power. Tapusin niyo po ang video na ito para magkaroon kayo ng idea. Pero bago yan, shoutout po muna sa lahat ng aking mga subscribers dyan, sa mga masisipag mag-like and comment, mag-share ng mga video ko. Katulad ni na Sir Alex Paroni ng Kamsur, Annex Ong ng Davao City, Ali Saluan ng Basilan, Jamal Boy ng Malaysia, kay Sir Bobby Redoblarejero ng San Ildefonso, Bulacan. Shoutout sa inyo dyan. Ganun din po kay Sir Hiner Marrero ng Antipolo City. Sa mga hindi ko pa nabanggit, dahil napakarami po ninyo, sa susunod na lang yung iba, mega shoutout po sa inyong lahat. So ano ba ang posibleng dahilan bakit ang electric fan ay ayaw gumana kahit ugong ay wala? Meron lamang po yan na 4 na dahilan. Unang dahilan po niyan ay posibleng open po yung AC cord o kaya ay ang plug. Yan po ang isa sa dahilan. Pangalawa, posibleng sira din po yung control switch. Pangatlo, stator windings. Pang-apat, thermal fuse. Kaya hindi umuugong dahil yan po ang posibleng may problema. Kaya kailangan ma-check at papaano i-check isa-isa. Kahit alin ang unahin nyo sa 4, pwedeng i-check. Pero sa video na ito, ituturo ko po kung paano i-check yung 4 na parts ng electric fan para hindi kayo nalilito. Ito po'y para sa mga baguhan. Sa mga expert na, siyempre alam nyo na. Dahil walang power, wala ring ugong, unang i-check po natin ay ito. AC cord, kasama ang plug. Gagamit lamang po ako dito ng multimeter. Kung wala po kayong tester, bili po kayo ng tester. Kahit yung mumurahin lang, marami sa Lazada or Shopee. Click nyo lang po dyan sa description box sa baba at meron po tayong mga link dyan para makabili. May mga spare parts din po dyan. Iseset lang po natin ang multimeter sa times 10. Kasi checkin natin kung mayroong resistance na masusukat dito sa AC plug ng electric fan. Kabit lamang po yung dalawang test probe sa dalawang AC plug terminal. Tapos pipihitin po yung selector switch para ilagay sa switch number 1, 2, and 3. Ilagay sa number 1. Ayan. Wala pong galaw ang meter pointer sa number 2. Wala ding deflection. Number 3. Hindi po pumalo ang meter pointer. Ibig sabihin po niyan ay open yung electric fan circuit. Kung open yan, talagang hindi po gagana ang electric fan dahil walang papasok na kuryente sa loob ng circuit. Sa ganyang sitwasyon po, ang magiging suspect po natin dito ay 4 na parts ng electric fan. Una, AC cord, simula sa plug, papasok. Pangalawa, ang control switch. Pangatlo, ang stator windings. Pang-4, thermal fuse. Tandaan niyo po yung mga suspect natin at iisa-isahin po natin i-check yan. Mag-uumpisa tayo ng checking, syempre kung saan nagsimula ang kuryente, papasok, para hindi po tayo nalilito. Pag sanay na kayo, kahit alin na po ang unahin ninyo sa mga parts na yan. Tanggalin na yung cover. Tanggalin din yung control switch. Huwag po kayong tatamarin sa pagbaklas. Ganun po talaga para masuyod ng troubleshooting ang dapat i-diagnose. Ayan. Ganyan. Tanggal na yung switch. Dahil ang suspect po ay ang AC cord, ganito po i-check. Ang multimeter po ay nasa ohmmeter times 10. Ililipat po natin sa buzzer. Kung saan, yaan po yung pang-check ng continuity. Dahil ang i-check po natin ay continuity ng AC cord. Kung may putol or wala. Kapag may connection, ang linya, magbabaser po siya ng ganito. Yan, nagbabaser kapag walang putol ang linya. Pagka putol, walang baser. Okay? Tandaan po yung step-by-step procedure kung ginagawa. Kung kayo'y baguhan pa lang, para sa inyo yan. At ang linya ng line 1, line 2 ng AC cord, simula sa plug, nakakonect po yan sa common terminal ng motor. At ito po yan. Ito po yung isang linya ng AC cord. Itong black, nakakabit sa common terminal ng motor. At yung white, ito, line 1, line 2, connected naman sa common terminal ng
control switch. Yan. Para ma-check kung may continuity yung wire, ay i-connect yung isang test probe dito sa isang linya ng AC plug. Ito yan. Tapos sundutin natin itong line 1 ng AC cord. Dito natin unahin sa terminal ng switch. Ito yung common terminal ng switch. Ayan, naririnig nyo? Meron pong buzzer. Ibig sabihin, buo po yung linya ng line 1 ng AC cord. Ililipat natin yung test probe dito sa kabilang linya, line 2. At susundutin natin yung duktungan dito sa line 2, diretso sa common terminal ng motor. Ito. O, meron din. Ibig sabihin, walang problema sa AC line cord. Dahil may nasukat tayo na continuity. Magpuproceed na po tayo sa pangalawang suspect. Nananatili pa rin yung ating range sa buzzer. Ang pangalawang suspect po natin na i-check ay yung switch. Ito po ay naka-select sa off position. Ang switch po ay mayroong common terminal. Ito yan, yung pinagkakabitan ng puti na wire. Diyan natin ikakabit yung isang test probe para ma-check yung continuity ng control switch kung buo o sira ito. So, 4 ang terminal niya. Common, terminal 1, 2, and 3. Para sa speed number 1, 2, and 3. Ngayon, tingnan natin kung may continuity ito sa off ang position niya. Ito. Wala. Wala tayong narinig na buzzer kasi naka-open po yung switch. Kailangan natin na i-on yan at ilipat sa number 1. Yan. Nakalagay na sa number 1. Unang pihit. Ganun pa rin. Nakakabit sa common terminal ng switch yung isang test tube. Tapos, hanapin natin kung alin yung terminal para sa speed number 1 kung meron siyang continuity. Ito. Wala. Dito. Wala. Dito. Ayun. Naririnig nyo? May buzzer. Ibig sabihin, ito po yung speed number 1. Buo po yung contact ng switch para sa speed number 1. Pihitin ulit natin ng isang pihit para sa speed number 2. Tingnan natin kung may contact yung switch sa speed number 2. Okay. Meron. Pihitin ulit natin ng isa pa para sa speed number 3. Siyempre, ito na yung kabilang terminal. Okay, meron. May continuity. May buzzer. Okay, natapos po natin i-check yung AC cord at control switch. Sa dalawang suspect ay wala po tayong nakitang may problema. Buo po yung dalawang suspect. Ang pangatlong suspect po natin dito ay yung stator windings na. Bakit hindi gumagana ang electric fan kahit ugong ay wala? Ganito po ang pag-check ng stator windings habang nakakabit sa circuit ng electric fan. Kung stator windings na ang i-check, ililipat po natin ulit yung selector knob natin sa times 10 ng ohmmeter. Ayan, naka times 10 siya. Ang susukatin na po natin ay resistance ng windings ng motor. Baguhin natin ang pwesto. Okay, nakapwesto na ng maayos itong ating tester. Ganito po ang pag-check ng stator windings habang nakakabit sa circuit. Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Checkin po natin kung may resistance yung tatlo na yan. Kapag yung tatlo po na yan ay hindi nagkaroon ng resistance reading, open po yung stator windings. Subukan natin dito. Yan. Nag-deflect po yung meter pointer. Kahit pagbalik-balik rin natin yung tatlo na yan, dapat may deflection ang meter pointer. Speed number 1, 2, and 3. Walang problema sa speed windings. Kahit na-check na po natin na buo yung mga speed windings, hindi pa po tayo sure na buo yung motor. Kailangang ma-check pa rin natin yung running windings at saka starting windings. Dito po ma-check yan. Tandaan kung saan nakakabit yung dalawang terminal ng kapasitor. Ito po yung dalawang terminal ng kapasitor. Dito po natin ma-check kung buo yung running windings at starting windings. Kaya kailangan putulin yan. Yan. Balatan ang dalawang terminals. Ito. I-check pa rin po natin yan para ma-sure natin na walang problema yung stator windings. Ganito. Mapapansin niyo, nag-deflect pa rin yung meter pointer. Normal po yung reading yan. Buo yung running windings at starting windings. Kasama na dyan yung mga speed windings. Pag dito kayo nag-check sa dalawang wire kung saan nakakabit yung kapasitor, dito po ma-check
lahat ng windings ng electric fan. Dahil ito po yung dulo sa dulo ng lahat ng windings. Simula sa running, mga speed windings, starting windings, at ito po yung kabilang dulo. Dulo sa dulo. Buo po yung lahat ng windings. Walang problema sa windings ng motor. AC line cord, buo. Control switch, walang problema. Stator windings, lahat ng windings ay normal resistance. Malamang, kaya hindi gumagana, walang power, kahit ugong ay wala. Thermal fuse ang problema nito. Paano masisigurado na sira ang thermal fuse nito? Paano i-check? Ganito lamang po. Hanapin nyo lang yung line 2 ng AC cord. Yung direktang papasok ng motor na walang ibang dadaanan. Hindi dadaan ng switch dahil ito yung isang linya na direktang papasok sa loob kung saan nakasiris ang thermal fuse. Ito yung common terminal. Ito po yung duktungan niya. Checkin natin kung meron siyang continuity. Bakit continuity? Dahil ang i-check po natin dito ay continuity ng thermal fuse. Kapag nag-buzzer, buo ang thermal fuse. Kapag hindi tumunog, cut off ang thermal fuse. Kaya tandaan, sa pag-check ng thermal fuse, pwedeng sa times 10 kung sanay na kayo. Pero ngayon, ang tinuturo ko ay basic. Balik natin sa buzzer. Yan. Dapat ay mag-buzzer po yung connection ng thermal fuse. Saan nakakonect ang thermal fuse? Dito po yan sa common terminal. Saan? Galing sa line 2 ng AC cord. Ayan. Itusok nyo lang dyan. Tapos, nakikita nyo yung dalawang terminal kung saan tinanggal yung capacitor. Dyan po natin ikakabit itong kabilang linya ng tester. Dahil hindi natin alam kung alin dito sa dalawang terminal yung common line or common wire. Ito, isa, wala rin. Pagka ganyan, na walang tumunog or walang nag-buzzer sa dalawang linya na yan, simula dun sa line 2 ng AC cord, walang tumunog, walang buzzer, open po yung thermal fuse. Sure ball na thermal fuse po ang naging problema. Kaya hindi gumagana ang electric fan kahit ugong ay wala. Okay? Ganun lamang po ang troubleshooting procedure sa mga electric fan na hindi gumagana kahit ugong ay wala. Sigurado natin na ang naging problema nito ay thermal fuse. Papalitan ko lamang po ito ng thermal fuse. Hindi ko na ipapakita dahil napakarami ko na pong video tungkol sa mga pagpapalit ng thermal fuse. Iba-ibang technique. Search nyo na lang sa channel ko. Kung hindi na unawaan, paulit-ulitin nyo lang po ang video at mape-perfect nyo ito. Ano ang mga posibleng dahilan? Bakit hindi gumagana ang electric fan? Wala ring ugong. Una, posibleng cut off ang AC line cord. Pangalawa, open ang control switch. Pangatlo, may open din ang stator windings. At ang pang-apat na dahilan, nag-cut off ang thermal fuse. Ganun lamang po. Pati like and share po ng video para marami ang matuto. At subscribe na rin kayo. Ito po ang channel ko.